bibigyan ka nila ng experience. Ibibigyan ka ng experience para magkaroon ka ng pag-unawa doon sa mga naaaral mo. Ang pang-apat, bibigyan ka nila ng tinatawag na tuloy-tuloy na re-education and re-indoctrination. So yung tuloy-tuloy na pagbibigay sa iyo ng kaisipan, ultimately, ng paglason sa kaisipan mo, kahit anong talino mo academically, nahuhulma nila into a one-track mind na parang kabayong may takip ang muka. Ganito ka kumilos, ganito ka gumalaw, and because of that, nadja-justify mo ngayon na ang mga problema ng lipunan kailangan magkaroon ng marahas na pagbangon at pagpapabagsak sa lipunan. At gagamitin mo ang armadong pagkilos at paarmasan mong mamamayan para lumaban. Isang mga, ito hindi ko personal experience to, but this incident is a very infamous record of the CPP and PNDF. Rano Massacre. Yung Digos. Yung isang, I think that was June 1989. Pinasok nilang baryo ng isang katutubo sa Digos, Davao del Sur. At doon, nagkaroon ng labanan. At dahil sa habol-habol nila yung parang grupo na anti-communist doon sa baryo, hindi nila isinalang-alang ang civilian. Ang namatay ay 39 churchgoers, ang kalahati nito kabataan, at ang pastor na pugutan pa ng ulo. It's in Rano, Digos, Davao del Sur. When was that, sir? 1989, June 1989. And then, ito lang lately, inambush nilang pulis sa Tarakag, Bukidnon, ang namatay 4 na buwang sanggol. Marami silang atrocities na ang nadadamay civilian. Ang maririnig mo lang sa kanila, sorry, hindi sinasadya. But you cannot also hear Sunny Africa, Ibon, Lisa Masa, itong mga organizations na nagpapakilala na advocates of human rights. You cannot hear them to condemn these acts. Not a single instance. Ang kanilang kinokondem, gobyerno. Ang kanilang kinokondem, military, police. Because they want to weaken and destroy the image of the government and even destroy the political standing of the government before the people. Kasi maraming mga narrative sa doktrina ng Marxismo-Leninismo na may tama naman. May ibig sabihin, tumutugma siya doon sa katotohanan at realidad ng ating lipunan. Ang pangalawa, kung hindi mo kasi may paliwanag ng maayos, ito, na nadja-justify nila ang tinatawag na violence o karahasan. So dahil dyan, kung hindi ito maipaliwanag ng maayos, kahit brilliant ka o matalino ka, nabubulag ka minsan dito sa legitimacy and validity of the armed struggle. At para ma-agitate nila yan at ma-play up nila ang human psyche, dadalhin nila yung mga nare-recruit nila doon sa tinatawag na mga immersion. Mula sa indoctrination ng mga teorya at mga doktrina, filosofiya, dadalhin kanila sa immersion doon sa actual situation. Doon sa mga barangay, picket lines, doon sa mga lugar na may mga conflict, doon sa lugar na may problem talaga tungkol sa kahirapan, para magkaroon ka ng practical side understanding dito sa mga nangyayari sa lipunan ito. Number 3, so indoctrination, immersion. Ang number 3 is bibigyan ka nila ng experience. Ibibigyan ka ng experience para magkaroon ka ng pag-unawa doon sa mga naaaral mo. Ang pang-apat, bibigyan ka nila ng tinatawag na tuloy-tuloy na re-education and re-indoctrination. So yung tuloy-tuloy na pagbibigay sa iyo ng kaisipan, ultimately, ng paglason sa kaisipan mo, kahit anong talino mo academically, nahuhulma nila into a one-track mind na parang kabayong may takip ang muka. Ganito ka kumilos, ganito ka gumalaw, and because of that, nadja-justify mo ngayon na ang mga problema ng lipunan kailangan magkaroon ng marahas na pagbangon at pagpapabagsak sa lipunan. At gagamitin mo ang armadong pagkilos at paarmasan mong mamamayan para lumaban. Doon ka nagsisimula yan sa indoctrination process, series yan eh. Mula sa political hanggang theoretical, ideological indoctrination, series years. And then dadalhin ka sa immersion and practical integration doon sa kalagayan ng lipunan. At ang panghuli, bibigyan ka nila ng political experience for you to exercise yung indoctrination mo. At ang pang-apat,
magkakaroon ka ng re-indoctrination and re-education at proseso ng cycle ng pagpapalalim sa iyong pag-unawa sa Marxismo, Leninismo at Maoismo. In that process, nakaka-develop sila ng kadre. Nakaka-develop sila ng mga leaders. Ang CPP, NPA, NDF, sa tinatawag niyang White Area Operations o yung infiltration of the urban sectors, universities, colleges, factories, barangays, church, offices, halos lahat na infiltrate niya. Particularly sa tanong na yan, sa government side. Ang ginagamit na bihikulo ng CPP, NPA, NDF organization para makapagmaskara, itong tinatawag na COURAGE, Confederation for the Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. At ang namumuno ng COURAGE at ang nagbubuo ng COURAGE, mga kadre ng CPP. Pero hindi sila umaamin yan, nagtatago sila dyan sa bilang leadership ng COURAGE. Ini-infiltrate nila ang 37 agencies of government. Ang pinakamalakas na recruitment ng COURAGE para makapagbuo ng underground, may underground component itong COURAGE. Ang underground component niya, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Ang COURAGE, ito yung legal front na ginagamit ng CPP as recruitment agency. Ang kanyang core group for underground building na dumudugtong sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF, MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. And then may Communist Party din na pumapasok sa COURAGE. Ang out of the 37 monitored government agencies na ginagapang tinatayuan ng chapters ng COURAGE, ang pinakamalakas sila sa NFA, National Food Authority, National Housing Authority, sa DSWD, at least mga siguro 8 government agencies, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Ang nakakabahala nito kasi ito ay mga government employees, mga plantilla, position employees, pero ang kanilang loyalty wala sa mamamayan. Yung mga namumuno nito, ang mga organizations na ito at ang kanilang leaders ay lumalaban sa gobyerno. Ang pangalawang recruitment nila sa mga government hospitals. Ito naman ay tinatawag na Alliance of Health Workers. Ibig sabihin po, ang lahat ng mga halos government hospitals, ang mga nurses, doctors, and mga health workers natin, nagiging vulnerable din sila sa infiltration and radicalization ng CPP gamit ang bihikulo ng Alliance of Health Workers. At yan ay malakas sa Philippine General Hospital, National Kidney Institute, Lung Center, Philippine Heart Center. Ang pangatlong infiltration sa government, ito yung sa Alliance of Concerned Teachers. Kasi you have around 800,000 public school teachers. Ang nag-o-organize ng kanilang mga organizations dito ay CPP sa pamamagitan ng ACT. At sa loob ng ACT, mayroon kang underground organization na tinatawag na Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, na konektado sa pagsusulong ng armadong pakikibaka ng CPP, NPA, NDF. Ganon din sa Alliance of Health Workers, mayroon kang MASAPA, Malayang Samahang Pangkalusugan. Ibig sabihin, Makabayang Samahang Pangkalusugan. Ito naman ang underground. Pag sinabing underground, ito ay kumikilos, dumudugtong at sumusuporta sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. That is how they deceive and that is how they infiltrate our sectors. Nakakabahala itong situation na ito kasi pag hindi mo ito nabunyag, baka magigising na lang tayo. Ang ating mga 1.7 million employees, sympathizer na o recruited na sa CPP, NPA, NDF.